Sa simula pa lang, alam ko nang imposible talaga. Alam na alam ko nang malabong magkaroon ng katulad mo sa buhay ko. Ilang ulit na itong ipinaliwanag sa akin ng mga doktor at 2 beses nang isinampal sa akin ang realidad. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit umasa pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit sumugol na naman ako. At hindi ko alam kung bakit natuwa na naman ako nang marinig kita sa dilim. Kahit pa, alanganin ang lahat para sa akin. Para sa atin. Mahigit 1 taon na nang makilala ko si Paolo sa isang buy and sell Facebook group. Nagbibenta siya ng cellphone at ako naman ang bumili. Nung una, simpleng seller-customer lang naman ang ugnayan namin. Palitan ng message tungkol sa unit na bibilhin ko. Tapos, nagkasuntong magkita sa isang mall dyan sa may Pasig. Nagkita nga kami at nakuha ko naman ang kailangan ko. Pero nang makauwi na, nagulat ako nang muli siyang mag-message sa akin. Nangangamusta kung ayos lang ba daw yung cellphone. Hanggang sa nangangamusta na siya sa akin na araw-araw. Sa totoo lang, Jenny, broken ako noon. Kakahiwalay lang kasi namin ng dating asawa ko. Pinagpalit niya kasi ako sa ibang babae na kaya siyang bigyan ng anak. Iyan ay matapos akong makuna ng 2 beses sa 5 taon naming pagsasama. Nagsimula kaming masaya at puno ng pag-asa. Pero matapos ang 2 trahedya, unti-unti na rin siyang nanlamig sa akin hanggang sa tuluyan na akong tinalikuran. Alam kong dapat hinayaan ko munang maghilom ang sugat sa puso ko. Alam kong hindi pa ako handang pumasok sa isang bagong pag-ibig. Pero, ewan ko ba? Siguro, dala na rin ng matinding hinagpis at pangungulila. Kaya hinayaan kong pasukin ni Paolo ang mundo ko, ang buhay ko. Jenny, pamilyar ang mga bagay-bagay nung simula. Pamilyar ang mga bulaklak, mga tsokolate, mga regalo, mga paghatid, mahabang tawagan sa gabi, at ang mga pagsuyo. Pamilyar din ang aking mga ngiti, kilig at pananabik. Natagpuan ko ulit ang sariling umaasa na sana humantong sa magandang bukas ang lahat, lalo na noong pumayag na ako magsama na kami. Subalit, Jenny, mabilis umasim ang lahat. 3 buwan pa lang kaming nagsasama, unti-unti na siyang lumalamig. Unti-unting nalusaw ang mga ngiti, kilig at pananabik. Nakikita ko na lang ang sariling mag-isang kumakain habang tinititigan ng mga regalo niya dati. Ang mga plastik na bulaklak at walang lamang kahon ng tsokolate. Madalas na ring umuwi nang di niya sinusundo. Naglalakad sa bangketa kahit pa malakas ang ulan. Pilit kong inuunawa, kako baka pagod lang sa trabaho o baka may iniisip. Nagiging balisa na ako at hindi na makatulog ng maayos, lalo kapag wala si Paolo sa tabi. Naiisip ko nang umalis, pero naiisip kong baka sabihin niyang, pakiusap, huwag kang umalis. Hinihintay kong sabihin niyang huwag akong aalis, huwag ko siyang iwan. Kahit ang totoo, ako ang nagsasabi nun sa kanya, paulit-ulit. Ngunit, tila ba hindi naman niya ako naririnig. Hindi siya tumutugon sa mga pagsuyo at pagsusumamo ko. Halos hindi ko na rin marinig ang pagsabi niyang, mahal niya ako. Ganun ang ganun sa loob ng ilang araw, hanggang mga araw ay naging mga linggo, hanggang ang pag-unawa ko ay naging mga paghinala na rin paglaon. Ginugusto ko nang malaman ng kanyang mga tinatago. Mga tinatagong, sana pala, hindi ko na lang inalam. Jenny, may asawang tao pala si Paolo. Hindi niya sinabi. Ang malala, meron pang 3 babae na sumunod sa akin. Hindi ko malunok ang katotohanang naging tanga na naman ako. Nanlamig siya sa akin na magsawa at makahanap ng bago. Nakiusap ako na sana huwag siyang umalis. Huwag niya ako kakong iwan. Pero di niya ako pinakinggan. Nakita ko kung paano naputol ang taling nag-uugnay sa aming dalawa. Nakita ko ang paglayo niya sa pintong hindi maisara sa kabila ng aking pagmamakaawa. Tila walang bisa kahit paulit-ulit kong sabihing mahal ko siya. Muli kong nakita ang sarili sa dilim. Pamilyar ulit ang mga bagay-bagay, ngunit sa ibang mga dahilan. Pamilyar ang ikbi, pagbaha ng luha, at buong araw na pagsubsob sa unan.
Pamilyar din ang katahimikan ng kwarto at ang matinding pagod kahit walang ginagawa. Pamilyar din ang bulong mo, Jenny. Habang mag-isa ako sa dilim, naramdaman kita. Naramdaman ko ang tibok ng puso mo. Naramdaman ko ang marahang haplos mo sa akin. Para bang gusto mo kong hagkan at yakapin ng mahigpit. Ramdam kong gusto mo kong patahanin at sabihing magiging maayos din ang lahat. Sa loob ng ilang buwan, ikaw lang ang kasama ko, Jenny. Mas pinili kong mag-work from home na lang din kasi ayokong lumabas ng apartment. Mas gusto kong humiga na lang at pakiramdaman ka. Mas gusto kong maging masaya at isipin ang kalusugan ko para makasama ka. Pagkagising ko pa lang, ikaw na agad ang niisip ko. Sa bawat project na tinatapos ko sa trabaho, ikaw ang nagsisilbing kalakasan ko. Hanggang sa pag-idlip, ikaw pa rin ang ninanais kong makasama. Pero bakit ganon? Bakit pilit talaga akong ibinabalik ng multo ng nakaraan sa mga pangyayaring ayoko nang balikan? Isang gabi, nasilayan ko ulit si Paolo sa panaginip ko. Nakita ko ulit ang tagpo ng pagmamakaawa ko at ng pambabasura niya sa akin. Naramdaman ko na naman ang matinding sakit na nung balik ang pamilyar na pait. Ikinapit ang kanang palad sa kamay niyang pilit akong hinahawi habang ang kaliwa na may nakapiid sa aking dibdib. Sinubukan ko siyang pigilan, Jenny. Sinubukan ko. Pero wala talaga. Muli ko na namang nakita ang nagsarang pinto at naiwan ako mag-isa sa dilim. Umiiyak. Nakasapu sa dibdib ang kaliwang kamay. Masakit ang damdamin. Napasapu na rin sa tiyan ng makaramdam ng hapde. Nagising mula sa bangungot. Hinahabol ang hininga. Kasabay ng pagbuka ko ng mahabang hiyaw. Napakasakit ng tiyan at puson ko. Nagkahalo ang kaba, kilabot at pagkabahala sa kalooban nang maalala ang mga paliwanag sa akin ng mga doktor. Tumindi ang kirot ng maalala ang 2 beses sa pagsampal sa akin ng realidad. Mabilis kong kinuha ang cellphone at tinawagan ng ospital. Nagdilim na ulit ang paningin ko habang kausap ang magpapadala ng ambulansya. Hindi ko pa man na ibababa ang tawag. Muli na naman ako napadaing sa matinding sakit. Pamilyar na sakit. Pamilyar na hapde. Pamilyar na pagdurugo sa aking pagkababae. Pamilyar na matinding pagkabahalang baka mawala ka sa akin. Pamilyar na pagsusumamo ko. Sana wag mo kong iwan. Wag kang umalis. Jenny. Wag. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nawala ng malay. Pagkagising ko, nasa ospital na ako. Nasa tabi ng kama ang isang nurse. Medyo sabog pa ang alaala ko. Ngunit agad ding napabalikwas nang maalala ka, Jenny. Nabahala para sa'yo nang maalala ang sabi ng mga doktor na mahina ang matres ko. Piniid ko ang mga palad sa sinapupunan ko. Napaiyak ng katahimikan lang ang tumugon sa akin. Wala na ang tibok ng puso mo. At ang tila pagnanais mong mahagkan ako. Bakit ka umalis, Jenny? Anak, bakit mo ko iniwan? Jenny, anak, pakiusap. Dito ka lang. Pakiusap. Sabihin mong nandito ka lang. Kasama ko. Pakiusap, magsalita ka, anak. Oo, alam kong malabo. Alam kong malabong maramdaman kita ulit. Ngayong hindi ka na sa sinapupunan ko nakahimlay. Pero sa totoo lang, umaasa pa rin ako. Dinadalaw pa rin kita rito sa iyong puntod. Para maramdaman ang tibok ng puso mo, anak.
Gusto kong marinig ang pagsabi mong hindi mo ako iiwan. Kahit ikaw na lang, Jenny. Kahit ikaw na lang.